Sino bang... Shaira? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko. Anong ginagawa mo rito? Pinapunta kasi ako ni Hubert. Nagpapatulong siya sa... Napakamatulungin mo naman pala. Pero nagtataka ako kung bakit hindi ka tinulungan ni Hubert na magbihes. Maglalandian na nga lang kayo ng patago, nag-iwan ka pa ng ebidensya. Saan pa nagpapatulong ang boyfriend ko? Kailangan ba wala kang suot na bra? Ano bang sinasabi mo? Gusto mo bang kurutin ko pa para patunayan ang sinasabi ko? Napakalandi mo. Tama palang kutob ko nung una palang kitang makita. Pero ginawa niyo pa akong tanga. Dinaan niyo pa ako sa libreng lugaw para maniwalang magkaibigan lang kayo. Shaira, mali ka nang iniisip. Magkaibigan lang talaga kami. Huwag ka na magsinungaling. Bistado ka na, itatanggi mo pa rin. Hindi gawain na matinong babae na pumunta sa bahay ng isang lalaking tinuturing niyang kaibigan nang walang suot na panloob. Ay, sige, tama ng kalokohan. Sige na, aaminin ko na. Higit pa sa pagkakaibigan ang meron kami ni Hubert. Ang dami na nga naming nagawa eh. Mas marami rin ang oras na magkasama kaming dalawa. Ako ang palaging nasa tabi niya at nagbibigay ng pangangailangan niya. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sino nga ba sa atin ang mas tamang tawagin na girlfriend ni Hubert? Taon 2017. Tarlac. Lumaki si Shaira sa poder ng tiyuhin niyang si Nelson na ilang taon nang naninilbihan bilang kagawad sa kanilang barangay. Nag-iisang kapatid yon ng kanyang ama, kaya nang pumanaw ay si Nelson na ang naging legal guardian niya mula nung 13 taong gulang pa lamang siya. Wala na kasing ibang mapag-iiwanan sa kanya at yun na lamang ang malapit niyang kamag-anak. Sa katunayan, may umampon sa tiyuhin niya nung yun ay bata pa lamang, kaya iba ang ginagamit na apelyido kumpara sa kanya, na dala ang pangalan ng kanyang ama. Dahil may kalumaan na ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang, giniba na lamang yun para maibenta ang lupa at ang tiyuhin niya na ang namahala roon. Wala naman siyang alam sa bentahan, kaya ipinaubaya na lamang niya yon sa mag-asawa. Sila na rin ang tumayong mga magulang niya at sumuporta sa kanyang pag-aaral. May asawa si Nelson at maayos naman ang pakikitungo noon kay Shaira. Parang anak na ang turing sa kanya ni Vera, kaya naging malapit sila sa isa't isa. Hindi na kasi nagkaanak ang mag-asawa dahil nagpabasektomy si Nelson, ngunit hindi alam ng dalaga ang dahilan kung bakit yon nangyari. Sa katagalan, napagtanto ng dalaga na hindi naman pala talaga gusto ng kanyang tiyahin na doon na siya nakatira at pakitang tao lamang ang naging pakikitungo noon sa kanya. Sa pagtungtong ng dalaga sa kolehiyo, 1 taon na lamang sana ay makakapagtapos na siya nang magkaroon siya ng nobyo na si Hubert. Nagkakilala ang dalawa sa computer shop na madalas niyang puntahan tuwing gumagawa ng school projects at kung ano-ano pa dahil wala naman silang computer o laptop sa bahay. Tagabantay doon ang lalaki. Natipuhan siya noon kaya kinuha ang number niya pati na rin ang kanyang pangalan sa social media. Doon sila nagsimulang mag-usap. Naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa manligaw na ang binata. Dahil bawal pang magkaroon ng boyfriend si Shaira hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral, ay inilihim niya kina Nelson at Vera ang tungkol sa tunay nilang relasyon ni Hubert. Hindi naman siya nahirapan doon dahil kahit 1 beses ay hindi pa nakaharap ng mga yon ang kanyang nobyo. Hanggang kailan ba nating itatago ang relasyon natin? Hanggang sa pwede na ako mag-boyfriend. Ano? Ibig sabihin, maghihintay pa ako kung kailan ka makakatapos ng pag-aaral? Shaira naman, ang tagal pa nun. Pero hindi pa talaga pwede. Kapag sinuway ko sina Tito Nelson, sigurado patitigilin nila ako sa pag-aaral. Ayoko namang mangyari yon, Hubert. May pangarap ako, alam mo yon. At hindi ko yun magagawa kung wala nang susuporta sa pag-aaral ko. Puro sarili mo na lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Tayo.
Mahal naman kita eh. At hindi lang para sa sarili ko tong ginagawa ko. Para sa'yo rin kung tayong dalawa talaga magkakatuluyan. Bakit ikaw? Ayaw mo bang bumalik sa pag-aaral? Kung may pera lang ako, matagal na ako nakatapos. Buti ka nga may nagpapaaral sa'yo eh. Yun na nga ang punto ko. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral ulit. Kaya sana naman maintindihan mo ko. Nakakapagkita pa rin naman tayo at madalas nagkakasama kahit sikreto lang ang relasyon natin, di ba? At hindi rin ako nakikipag-date kahit kanino. Wala akong problema sa loyalty mo. Ang sakin lang, gusto ko rin namang maranasan na ipagyabang na girlfriend kita. Yung hindi ako matatakot na mag-picture kasama ka tapos ipopost sa social media. Naiintindihan ko naman na matagal mo nang gustong gawin yon. Ako rin naman eh. Gustong-gusto kong i-flex na may boyfriend na ako para hindi namang ulit yung mga kakilala ko na gustong manligaw sa akin. Pero konting tiis pa, please. Darating din tayo dyan, okay? Ay, ano pa nga ba? Wala naman ako magagawa kundi pagbigyan ka sa hinihiling mo. Pero sana, pagbigyan mo rin ako sa hihilingin ko sa'yo. Hindi akalain ni Shaira na hihilingin sa kanya ng nobyong si Hubert na may mangyari sa kanila nung araw na yun. Dahil sa pagmamahal ng dalaga ay hindi niya tinanggihan ang kahilingan ng lalaki. Nagpaubaya siya para hindi na sila magkaroon pa ng problema. Akala ni Shaira ay mas lalong titibay ang relasyon nila ni Hubert mula nang ibigay niya ang sarili sa lalaki. Ngunit nayanig ang paniniwala niyang yun ng araw na pumunta siya sa computer shop para magpaprint. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay bumungad na sa kanya ang kanyang nobyo na nakaakbay sa isang babae. Sa palagay niya noon ay kaedad lamang yon ni Hubert. Nang mapansin siya ng babae ay kaagad yun nagpaalam para umalis. Tinitigan niya yon nang dumaan sa kanyang harapan pero nakayuko ang babae at mukhang iniiwasan na humarap sa kanya. Sino yun? Ha? Si ano lang yun? Si Chloe. Suki rin dito sa comp shop. Mukhang close na close kayo ah. Bakit tinaakbayan mo siya? Wala yun. Ikaw naman nagsiselos ka kaagad. Magkaibigan kami ni Chloe. Anak siya nung kumare ng nanay ko, kaya close din talaga kami. Hindi ako naniniwala na magkaibigan lang kayo. Ito naman oh, tropa lang talaga kami noon. Promise. Magsabi ka ng totoo, Hubert. Nagsasabi naman ako ng totoo. O sige, ganito na lang. Para mawala yung pagdududa mo, papupuntahin ko siya rito para magkausap kayo. Kailan ka ba pwede? Kunwari na lang, ililibre ko kayong dalawa pero gagawin talaga natin yun para makapagtanong-tanong ka sa kanya. Ikaw nang kumilatis kung magsasabi ba ng totoo si Chloe o hindi. Okay, sige. Kailan mo planong gawin yan? Kung makakaalis ka ng bahay niyo sa Sabado, magkita-kita tayo sa Lumihan, malapit sa school. Okay, basta siguruhin mo lang na makakapunta yung kaibigan mong yon ha? Oo naman. Tsaka wala namang dahilan para hindi ko siya papuntahin. Ito naman, kung may namamagitan sa amin, hindi ko siya iharap sa'yo. Takot ko na lang na mabisto mo ako. Ganon. Takot ka lang na mabisto pero gusto mo lang din na lumandi sa iba. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Babe naman masyado mainit yung ulo mo. Meron ka ba ngayon? Wala, delayed ako. Saka pupuyat ko yata to. Ikaw naman kasi, masyado mong pinipressure yung sarili mo. Hindi mo naman kailangan i-perfect lahat ng exam nyo. Sino naman na nagsabi sa'yo na ipe-perfect ko lahat yon? Di ko pa gusto mabaliw, no? Masipag lang ako mag-aaral kasi nga nasanay sina Tito na kasama ako lagi sa high honors. Ayoko mabigo sila sa akin. Natuloy ang kanilang pagkikita at nakilala na rin ni Shaira si Chloe na wala ang pagdududa ng dalaga na mapagtantong natural lamang ang pagiging malapit ni na Hubert at Chloe dahil sa tagal na ng kanilang pagkakaibigan. Dahil doon nakampante na si Shaira, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, tunay ang relasyon ng dalawa. Lunes ng umaga, nagluluto si Shaira ng kanyang almusal nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nabitawan niya ang hawak na sandok at mabilis na napakapit sa may lababo nang mawalan siya ng balanse.
Napapikit noon ang dalaga at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay kaagad na napayuko sa lababo nang sunod-sunod ang naging pagduwal niya. Tila hinahalukay ang kanyang tiyan ng mga sandaling yon. Sakto namang kapapasok sa kusina ng kanyang tiyahin na si Vera. Shaira, ano nangyayari sa'yo? Bigla po akong nahilo, tita. Hindi ka ba kumain kagabi? Hindi na po ako naghapunan pagkatapos kong mag-review. Antok na po kasi ako eh. Ay, baka lang dahil sa gutom yan. Hindi ka rin nakakain ng maayos kahapon ng tanghali. Baka nga po. O siya, maupo ka na lang at ako na magluluto ng almusal. May tinapay dyan. Magpalaman ka na lang muna. Magtimpla ka rin ng gatas. Opo, tita. Hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo. Sa susunod na semester, matatapos ka na sa kolehiyo. Alam ko namang nahihirapan ka sa pag-aaral, kaya panay ang pagre-review mo, pero hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Hindi na po mauulit, tita. Pasensya na po. Nako, yari ako sa tiyuhin mo kapag nagkasakit ka. Alam mo naman yon, parang anak na talaga ang turing sa'yo. Pilit na lamang napangiti si Shaira sa sinabing yon ni Vera. Alam naman niya noon pa na nagpapanggap lamang ang ginang na tanggap siya bilang anak-anakan ni Nelson. Maayos ang pakikitungo noon sa kanya tuwing nasa bahay ang tiyuhin. Ngunit kapag wala yun, lumalabas ang tunay na ugali. Matapobre at mapanumbat si Vera. Kulang na lamang ay kwentahin ang bawat butil ng kaning isinusubo niya, kaya lalong tumitindi ang kagustuhan niyang makatapos agad ng pag-aaral. Nang sa ganun ay makaalis na siya sa bahay na yun. Pumasok pa rin si Shaira nung araw na yon kahit masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang matapos ang ikalawang subject, kinailangan na siyang dalhin ng mga kaklase sa klinik. Nang tanungin siya ng nurse ay saka lamang pumasok sa isip niya ang posibilidad na buntis siya ng mga panahon na yon. Pinabili siya ng pregnancy test kit at ginawa niya naman yun. Nang makauwi sa bahay ay nagdalawang isip pa si Shaira kung itutuloy ba ang ipinapagawa ng nurse. Aminado siya na natatakot siya sa maaaring resulta noon dahil siguradong patitigilin na siya ni Nelson sa pag-aaral. At ang mas malala pa, baka palayasin siya roon dahil sa kapabayaan niya at panloloko sa mga tao na kumupkup sa kanya. Hanggang sa magdesisyon siyang gawin na yon para makapag-isip na kaagad ng solusyon. Ngunit ilang sandali pa, walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha nang makalabas siya ng banyo. Hawak niya noon ang resulta at nagpositibo yon kahit nakailang subok na siya. Kaya naman nang maghapunan sila ay natulala na lamang siya habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin sa batang nasa kanyang sinapupunan. Shaira, ayos ka lang ba? Kanina mo pa hindi ginagalaw yung pagkain mo. Ayos lang po ako, tiyo. Ay nako, kanina pa ganyan yung batang yan. Paano? Nagpapalipas ng gutom. Nahihilo na siya kanina bago pa pumasok sa school. Sabi ko nga, magpahinga na muna pero may exam daw sila kaya hinayaan ko na. Nakainom ka na ba naman ng gamot? Opo, tito. Mabuti naman kung ganon. O siya, kumain ka na kahit konti nang magkalaman naman yan tiyan mo. Magkalaman po? Ay, para magkalaman ng pagkain yung tiyan mo. Yun ang ibig sabihin ng tito mo. Ikaw talaga? Ano ba kasing iniisip mong magiging laman ng tiyan mo, bata? Sa higpit namin ng tito mo, malabong mangyari yon. Tsaka may tiwala ako sa iyo, Shaira. Alam kong hindi mo kami susuwain, kaya hindi yun mangyayari hanggat hindi ka pa nakapagtatapos at nagkakaroon ng maayos na buhay. Tama bang sinabi ko, iha? Opo, Tito Nelson. Butil-butil ang pawis ni Shaira ng mga sandaling yun, matapos marinig ang mga sinabi ni Nelson. Halos mabaliw na siya sa kakaisip kung ano ang gagawin sa kanyang ipinagbubuntis, gayong malabong matanggap ng mga taong kumupkup sa kanya ang tungkol doon.
hanggang sa maisip niyang sabihin na muna kay Hubert ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Yun na lamang ang natitirang pag-asa niya dahil wala nang ibang makakatulong sa kanya kundi ang ama ng kanyang dinadala. Paalis na sana noon si Shira para puntahan at kausapin si Hubert nang harangin siya ni Vera. Natigilan siya nang makitang namumula sa galit ang mga mata ng ginang habang nakakuyom ang kaliwang kamao nito. Saan ka pupunta? Sa comp shop po. May gagawin lang po ako doon. Anong gagawin mo? Makikipaglandian ka sa boyfriend mo? Tita, wala pa po akong boyfriend. Sinong ama ng pinagbubuntis mo, ha? Sige nga, ipaliwanag mo sa aking malandi ka. Paano niyo po nalaman? Nakita ko to kanina pagpasok ko sa kwarto mo habang naliligo ka. At hindi ako tanga para hindi ko maintindihan ang 2 linya sa pregnancy test na yan. Buntis ka! Tita, hindi po sa akin yan. Huwag ka na magsinungaling. Gagawin mo pa akong tanga? Yung pagsusuka mo kahapon, pati ang pagkahilo mo, parehong sintomas ng pagbubuntis yun. Nagkakamali po kayo, tita. Hindi po ako buntis. Masama lang talagang pakiramdam ko kahapon, kaya kung talagang hindi ka buntis, sumama ka sa akin ngayon. Sa kabila ng pagtutol ay wala nang nagawa pa si Shira nang halos kalad ka rin na siya ng tiyahin papunta sa isang klinik. Pinatingnan siya ni Vera sa isang OB-GYN at doon nakumpirma ang kanyang pagdadalang tao. Hindi na mabilang ng dalaga kung ilang sampal ang natanggap niya mula sa ginang pagkauwi nila ng bahay. Galit na galit yon at hindi matanggap ang kanyang nagawa. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka namin kupkupin, lolokohin mo lang kami ng ganito. Buong akala ko, nagpapakatino ka talaga pero palihim ka na palang lumalanding babae ka. Tita, sorry po. Hindi ko naman po talaga sana ililihim sa inyo ang tungkol dito eh. Hindi ko lang po alam kung paano ko sasabihin sa inyo dahil alam ko na magagalit kayo ni Tito. Talagang magagalit ang tito mo. Nakita mo naman na naging reaksyon ko, hindi ba? Hindi ko gusto na may isa pang palamuning madadagdag sa bahay na ito, Shira. Kung gusto mong hindi na makarating pa kay Nelson ang tungkol sa kalandian mo, ipalaglag mo ang batang yan. Tutol si Shira sa pagpapalaglag ng batang nasa kanyang sinapupunan. Bagamat hindi niya ginustong mabuntis ng maaga, ay hindi rin niya hinangad na may buhay na mawala ng dahil sa kanya. Para sa dalaga, walang kasalanan ang batang yon at hindi dapat magdusa, kapalit ng kanyang kapabayaan. Kaya lamang mas naging mahigpit pa sa kanya si Vera. Inurasan na ng ginang ang kanyang uwi at hindi na rin pinapalabas ng bahay kapag tapos na ang kanyang klase. May kasunduan sila na sa susunod na linggo ay pupunta na sila sa kakilalang aborsyonista ng ginang para ipalaglag ang kanyang ipinagbubuntis. Ilang beses niyang sinubukang sabihin kay Hubert ang tungkol doon, ngunit palaging busy ang lalaki at hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Nagsimula na rin siyang mabahala dahil mukhang nawawalan na yon ng gana sa kanilang relasyon. Kaya naman, bago pa sumapit ang araw ng pagpunta nila sa aborsyonista, gumawa siya ng paraan para makausap ng personal ang kanyang nobyo. Sakto naman noon natapos na ang trabaho ni Hubert sa computer shop, kaya dumiretso na lamang siya sa bahay ng lalaki. Ngunit kakatok pa lamang siya roon ay umabot na sa pandinig niya ang pamilyar na boses ng isang babae. Sunod-sunod ang katok na ginawa ni Shira. Halos gibain niya na ang pinto nang matagalan ang kanyang nobyo sa pagbukas noon. Ngunit imbis na si Hubert ay si Chloe pa mismo ang bumungad sa kanya ng mga sandaling yon. Sino bang... Shira? Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat na tinatanong ko. Anong ginagawa mo rito? Pinapunta kasi ako ni Hubert. Nagpapatulong siya sa... Napakamatulungin mo naman pala. Pero nagtataka ako kung bakit hindi ka tinulungan ni Hubert na magbihes. Maglalandian na nga lang kayo ng patago, nag-iwan ka pa ng ebidensya. Saan pa nagpapatulong ang boyfriend ko? Kailangan ba wala kang suit na bra? Ano bang sinasabi mo?
Gusto mo bang kurutin ko pa para patunayan ang sinasabi ko? Napakalandi mo. Tama palang kutob ko nung una palang kitang makita. Pero ginawa niyo pa akong tanga. Dinaan niyo pa ako sa libreng lugaw para maniwalang magkaibigan lang kayo. Shaira, mali ka nang iniisip. Magkaibigan lang talaga kami. Huwag ka na magsinungaling. Bistado ka na, itatanggi mo pa rin? Hindi gawain na matinong babae na pumunta sa bahay ng isang lalaking tinuturing niyang kaibigan nang walang suot na panloob. Ay, o sige, tama ng kalokohan. Sige na, aaminin ko na. Higit pa sa pagkakaibigan ang meron kami ni Hubert. Ang dami na nga naming nagawa eh. Mas marami rin ang oras na magkasama kaming dalawa. Ako ang palaging nasa tabi niya at nagbibigay ng pangangailangan niya. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Sino nga ba sa atin ang mas tamang tawagin na girlfriend ni Hubert? Dahil sa galit, hindi na nakapagpigil pa si Shaira nung mga sandaling yun. Sinunggaban niya si Chloe at buong gigil na sinabunutan. Gumanti naman sa kanya ang babae, kaya doon na sila nagkagulo. Sinubukan silang awatin ni Hubert, ngunit kahit ang lalaki ay wala ring nagawa dahil sa tindi ng kanyang galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dinugo si Shaira at agad siyang dinala sa ospital. Doon na nalaman ni Hubert ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ngunit imbis na damayan at bantayan ay mabilis na umalis ang kanyang kasintahan. Dumating naman sa ospital ang tiyuhin niyang si Nelson. Gulat na gulat yon nang malamang siya ay nagdadalang tao. Wala na siyang nagawa kundi aminin ang totoo na palihim siyang nagkaroon ng nobyo. Nung una, nagalit ang kanyang tiyuhin. Halos hindi siya kausapin kahit na nakauwi na sila ng bahay. Mabuti na lamang at ligtas ang batang dinadala niya kahit dinugo siya nung araw na yon. Tinanggap niya ang masasakit na salitang binitawan ng kanyang tiyuhin, na ginatungan pa ni Vera na nagpanggap na wala pang alam tungkol doon. Hindi na siya lumaban, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili at tinanggap na lamang na siya ay nagkamali. Ngunit sa kabila ng nangyari, tila nagkaroon siya ng lakas nang magdesisyon ang kanyang tiyuhin na buhayin ang kanyang anak. Itutuloy mo ang batang yan. Susuportahan kita habang hindi mo pa kaya magtrabaho. Pero kailangan mo pa rin tapusin ang pag-aaral mo. Paano papasok yan? Siguradong pag-uusapan siya sa school kapag nalamang nagdadalang tao na siya. Tito, baka po pwedeng dito na lang muna ako sa bahay. Ako na lang po ang gagawa ng lahat ng gawain dito. Ayoko na pong pumasok. Kapag lumaki na po ang tiyan ko, malalaman na rin ng mga kaklase ko na buntis ako. Takot ka naman pala mabuntis. Di sana naisip mo yan bago ka nagpagalaw sa boyfriend mo. Teka, nasa na nga palang lalaking yon? Papuntahin mo siya rito. Gusto ko siya makausap. Tito, yun na nga po ang problema ko eh. Hindi na po niya sinasagot yung mga tawag ko. Ang totoo po niyan, siyang dahilan kaya ako na ospital. Pinuntahan ko siya sa bahay niya para sabihin magkakaanak na kami pero naabutan ko doon yung kaibigan niya. Doon ko lang po nalaman na hindi lang pala sila magkaibigan dahil matagal nang may namamagitan sa kanilang dalawa. Iyan na nga bang sinasabi ko eh. Paano na ngayon yan? Sinong tatayong ama ng bata ngayon tinakasan ka na ng boyfriend mo? Ang tanga-tanga mo kasi. Sinabihan ka ng unahin ang pag-aaral. Konting-konti na lang, Shaira. Patapos na tong semester nyo ngayon, oh. Isa na lang sana, matatapos ka na, pero nagpabuntis ka pa. Mabuti pa nga sana kung nalaman ko na lang na may boyfriend ka na. Pero yung ganito, ay nako, sakit ka sa ulo. Sorry po, Tito. Wala nang magagawa yung sorry mo. Kahit ilang libong beses mo pang gawin yan, hindi na mababago ang katotohanan magiging ina ka na. Panindigan mo na lamang yan dahil yun ang nararapat mong gawin. Kung ayaw mo mag-aral, wala akong magagawa. Alagaan mo na lang ang sarili mo at siguraduhin may papanganak mo na maayos yung batang yan. Opo, Tito. Sisiguruhin ko pong malusog ang bata at kapag nakapanganak na po ako, maghahanap na po ako ng trabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Ay, saka mo na isipin yan. Ang mahalaga, hindi ka nakunan kanina kahit napaaway ka sa babae ng boyfriend mo. Sana naman natauhan ka na. Baka naman bukas konting suyo lang ng lalaking yun ay bumigay ka na naman. Hindi na po, Tito.
Tinakbuhan niya na ako dahil ayaw niya ng responsibilidad. Hindi niya kaya magpakaama sa anak ko kaya hindi na ako magtitiwala at babalik pa sa kanya. Dapat lang. Gamitin mo yung kokote mo dahil sayang lang ang pinampapaaral ko sa'yo. Sinagot ni Nelson lahat ng gastusin sa pagbubuntis ng kanyang pamangkin. Mula sa mga check-up, vitamins at unti-unti na ring namili ng mga gamit ng bata. Parang bulang naglaho ang galit ng kanyang tiyuhin nang malamang lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Mas sabik pa yon na makapanganak siya kesa sa kanya nakabado sa pagiging isang ina. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Malapit nang manganak si Shaira pero hanggang sa pagkakataong yun ay ramdam pa rin niya na hindi tanggap ni Vera ang batang nasa kanyang sinapupunan. Walang araw na hindi ipinaramdam ng ginang na sampid lamang sila sa bahay na yun. Kaya naman ipinangako ni Shaira sa sarili na maghahanap siya ng magandang trabaho pagkatapos niyang manganak hanggang sa dumating na ang kanyang pinakahihintay na araw. Ang gwapo ng apo ko kuhang-kuha ang ilong ko. Pati ngiti ko ay kuhang-kuha rin. Mukhang malakas po talaga ang dugo natin, Tito. Tsaka mukhang sa inyo rin po talaga magmamana ang anak ko. Mas maganda nga kung sa akin siya magmamana. Sigurado magiging matalino ang batang ito. Naku, mukhang mapapaaga na lagi ang uwi ko Masyado ka namang excited Hindi naman ikaw ang tatay. Hindi nga ako, pero pwede naman ako magpakatatay sa kanya. Napailing na lamang si Shaira nang magkaroon pa ng munting pagtatalo ang mag-asawa dahil sa bata. Ngunit kahit papaano ay nakahinga na rin siya ng maluwag dahil kapag nakarecover na siya ay balak niya na maghanap ng trabaho. Nagtanong-tanong si Shaira sa mga kakilala at malalapit niyang kaibigan kung saan siya pwedeng mamasukan hanggang sa ayain siya ng dati niyang kaklase na magtrabaho sa Japan bilang farmer. Sabay silang nag-asikaso ng mga requirements at naging maayos naman ang proseso noon. Ilang araw na lamang lilipad na sila patungong Japan pero hindi pa niya nasasabi sa tiyuhing si Nelson ang tungkol doon. Tito Nelson, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Tungkol po sa inaplayan kong trabaho. Oh, bakit? Natanggap ka na ba? Opo, Tito. Ang totoo nga po, next week na ang alis namin. Ay, teka, saan ka ba nag-apply? Sa Japan po, Tito. Ano? Sa Japan? Paano na si JJ? Kukuha na lang po ako na mag-aalaga sa kanya tapos magpapadala na lang po ako buwan-buwan para sa gastusin ng bata. Biglaan naman yata yan. Hindi mo man lang ako sinabihan na sa Japan ka pala nag-apply. Wala namang problema kung ikukuha mo ng taga-alaga ang bata. Tsaka matitingnan-tingnan naman siya ng tita Vera mo. Pero ikaw, ayos lang ba sa'yo na mapalayo ka sa anak mo? Kailangan ko pong kayanin para mapaghanda na magiging kinabukasan niya, Tito. Ay, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka na lang doon at lagi mo kaming tatawagan para alam namin kung ano nangyayari sa'yo. Opo, Tito. Natuloy sa Japan si Shaira kasama ang kaibigan niyang si Kylie. Maayos naman ang tinitirhan nila roon. Bagamat nahihirapan sa trabaho ang babae dahil yun palang ang unang beses na namasukan siya, ay tiniis niya ang pagod at pananakit ng katawan para may maipadala sa Pilipinas. Madalas tumatawag si Shaira sa tiyuhin niyang si Nelson para mangumusta at kausapin ang kanyang anak kahit na hindi pa yon nakakaunawa. Gusto niya lamang maging pamilyar ang bata sa kanyang boses kahit nasa malayo siya, hanggang sa hindi na malaya ni Shaira na ilang taon na pala ang nakalipas. Nang mga panahong yon, 4 na taon na si JJ at nag-aaral na rin sa daycare nang magdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas. Nakaipon na siya at balak niya magsimula na lang muna ng maliit na negosyo para magkaroon ng sapat na panahon na makasama ang kanyang anak. Kumusta naman po kayo dito, Tito?
Ayos naman kami. Tingnan mo yung anak mo. Busy na kaagad sa mga pasalubong mong laruan. Mas interesado pa nga yung bata sa mga pasalubong mo kaysa sa'yo eh. Naninibago lang po siguro siya. Oo nga naman. Sa tagal ba naman nilang hindi nagkasama, syempre, mag-a-adjust yung bata. Kaya nga po nagdesisyon na ako na dito na lang muna ako. Hindi na po muna ako babalik sa Japan. Ha? Akala ko ba'y nag-iipon ka? May konting ipon na po ako. Magnenegosyo na lang po ako habang nandito para mas matagal kong makasama si JJ. Ano naman ang inenegosyo mo kung sakali? Nako, kung magtitindahan ka rito, halos wala ka rin kikitain. Kaliwat kanan ng mga tindahan dito. Oo nga, mas maganda pa kung babalik ka na lang sa Japan. Si tita talaga, parang ayaw niyo ako dito. Huwag mo nang pansinin yung tita mo. Ay nako, hindi naman yun ang intensyon niya. Mas maganda kasi ang pasahod sa Japan at mas mapaghahandaan mo ang pag-aaral ni JJ kung doon ka nagtatrabaho. Babalik pa rin naman po ako pero sa ngayon, gusto ko muna makasama ng matagal si JJ. Baka kasi pag tumagal pa, hindi na ako makilala ng anak ko eh. Sanay na si Shaira na iba ang pakikitungo sa kanya ni Vera at ipinaparamdam sa kanya na hindi siya gusto ng ginang. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay kung bakit pakiramdam niya hindi na rin gusto ni Nelson na naroon siya sa bahay ng mag-asawa. Inobserbahan niya ang dalawa sa ilang araw na pananatili niya roon at doon niya unti-unting naunawaan kung bakit ganon ang naging pakikitungo sa kanya ng kanyang tiyo Nelson. Tuwing inaasikaso niya si JJ para pakainin o paliguan, palaging nakikialam sina Nelson at Vera. Nung una, naunawaan niya yun, dahil yun pa lamang ang unang beses na papaliguan niya ang anak matapos ang ilang taong pagkakawalay nila. Pero ng mga sumunod na araw, palagi na siyang inuunahan na mag-asawa na parabang ayaw na siyang palapitin sa bata. Hanggang isang araw, may napansin si Shaira sa gamit ng kanyang anak. Inisa-isa niya ang mga notebook at papel ng bata, ngunit pare-pareho ang apelyidong nakikita niya at hindi yon ang ipinarehistro niya noon. Dahil naguguluhan sa nangyari, nagdesisyon siya na kausapin na lamang ang tiyuhing si Nelson. Tito, may itatanong po sana ako sa inyo. Ano yon? Pinalitan niyo po ba yung apelido ni JJ? Nung tinuturuan ko kasi siyang magsulat ng pangalan naisip kong ipasulat sa kanya yung apelido ko. Alam mo naman hindi ko naranasang magkaanak, hindi ba? Yun ay dahil wala akong kakayahan. Baug ako, Shaira. Nung nakita kong apelido ko na ginamit ng bata, abay, napakasarap pala sa pakiramdam. Pero hindi niya pwedeng makasanayan yon, Tito. Nakita ko lahat ng activities niya sa school at apelyido niyo nakalagay. Sabihin niyo sa akin ng totoo. Kung mapalitan man ang apelyido ni JJ, ano naman na masama ron? Pamilya pa rin naman tayo, hindi ba? Tsaka ako pa rin naman ang ituturing na ama ni JJ dahil sa amin siya lumaki. Tito, anak ko po si JJ. Kaya apelyido namin ang gagamitin niya. Bakit kailangan yung baguhin? Ay, kumalma ka. Apelido lamang naman yun. Hindi naman namin aangkinin si JJ. Tito naman, kung apelido niyong ginagamit niya, ibig sabihin, inaampun niyo na siya. Hindi yun pwede. Kami naman na nagpalaki sa kanya. Anong masama ron? Pagkatapos mong manganak, nawala ka naman na agad. Dahil kailangan ko po magtrabaho, Tito, para masuportahan ko ang bata. Tapos ano, iniwan mo na lamang na parang kuting ang anak mo? Pwede ka naman magtrabaho malapit Tito, sinabi ko naman po sa inyo noon ng dahilan, hindi ba? Kailangan ko ng trabahong malaki-laki ang sweldo para mapaghandaan ko ang pag-aaral ni JJ. Saka sinabi ko rin sa inyo noon na ikukuha ko siya ng tagapag-alaga pero nagpumilit kayo na kayo na lang ni tita mag-aalaga sa kanya. Pero bakit ngayon parang ginagamit niyo yun sa akin para mawalan ako ng karapatan sa anak ko? Hindi kita tinatanggalan ng karapatan sa anak mo. Ikaw pa rin naman ang nanay niya. At kayo ang ama? Tito naman,
Hindi niyo po ba naisip na napakakomplikado ng ginawa ninyo? Hindi niyo pwedeng basta-basta nalang palitan ng apelyido ng anak ko, lalo na kung walang permiso ko. Kaya pasensya na po kayo. Hindi ako papayag na mapalitan ng apelyido niya. Lalong tumindi ang galit ni Shaira nang malaman niyang hindi lang pala pagpapalit ng apelyido ang ginawa ng kanyang tiyuhin, dahil ang nakalagay na magulang ng bata ay sina Nelson at Vera. Nagtanong-tanong siya sa mga kakilala kung ano ang hakbang na maaari niyang gawin para sa kanyang problema dahil maraming koneksyon si Nelson. Isa pa sa naging problema niya ay nung binalak niya nang umalis sa bahay na yon kasama ang bata. Saan mo dadalhin si JJ? Aalis na kami ng anak ko dito, tita. May matutuluyan na kami mag-ina. Pasensya na, tita, pero hindi ko kaya makasama kayo sa iisang bubong habang pinamumukha niyo sa akin na wala akong karapatan sa anak ko. Ipaglalaban kong pagiging ina ko sa kanya. Para namang napakabuti mong ina dyan sa mga pinagsasasabi mo, ha? Inabandona mo nga yung bata? Hindi ako perpektong ina pero hindi ko siya inabandona. Kaya nga ako nagsakripisyo magtrabaho sa malayo para sa kinabukasan niya eh. Pero anong ginawa niyo? Ipinagkait niyo sa akin ang pagiging ina kay JJ. Huwag ka nga mayabang. Ngayon ka lang naman naging ganyang katapang na parang kayang-kaya mo na maging ina dahil may pera ka na. Pero nung walang-wala ka pa, iniwan mo rin naman ang anak mo. Ipinagkatiwala ko lang siya sa inyo. Hindi ko siya iniwan para pabayaan. Ganon din yon. Kung nagawa mo siyang iwan sa ibang tao, kapabayaan pa rin maituturing ang ginawa mo. Ngayon ka pa magpapakananay kung kailan malaki na yung bata? Sa amin na siya ni Nelson. Anong akala niyo sa anak ko, tuta? Hindi siya nahihingi at hindi ko rin siya ipinamimigay. Kung ipipilit niyo yung gusto niyo, magkita-kita na lang tayo sa korte. Wala nang nagawa pa sina Nelson at Vera nang umalis siya sa bahay na mag-asawa at lumipat na lamang sa inuupahan niyang apartment. Kumuha na lang siya ng kasambahay para may mag-aasikaso ng ibang gawain at mapag-iiwan sa anak niya habang abala siya sa pag-aasikaso ng problemang sinimulan ng kanyang tiyuhin. Samantala, kung inaakala ni Shaira na ayos na sa mag-asawang Nelson at Vera ang pagbawi niya sa bata, taliwas naman yon sa tunay na nangyari nang lisanin nila ang bahay ng kanyang tiyuhin. Halos magwala sa galit ang lalaki nang mapagtantong wala na roon ang batang si JJ. Buisit, hindi ako papayag na mapalayo sa akin ang batang yon. Anak na ang turing ko sa kanya. Bakit naman hinayaan mo basta na lang kunin ng babaeng yon ang anak natin? Pwede ba, Nelson? Sisisihin mo pa talaga ako sa nangyari? Ginawa ko naman ang lahat para pigilan sila mag-ina. Pero alam mo sa sarili mo kung sino mas may karapatan sa bata. At hindi tayo yon. Anong ibig mo sabihin, ha? Na tinatanggap mo na lang na mawawala na sa atin si JJ? Nelson naman, napamahal na sa akin ang batang yon, kaya bakit ko naman gugustuhin mawala siya sa poder natin at mapunta sa buwisit mong pamangkin? Hindi ako papayag na hindi natin siya mabawi. Paano nga? Ano bang laban mo Illegal naman ang ginawa mong pagpapalit ng apelyido ng bata. Tuturuan ko ng leksyon si Shaira. Wala siyang utang na loob. Matapos ko siyang tulungan mula nung maulila siya sa mga magulang niya, ganito pang igaganti niya sa akin? Tama yan, na mabawasan naman ang kayabangan ng pamangkin mo. Nagkapera lang kala mo kung sino ng mataas ang narating sa buhay. Alam mo ba kung saan sila nangungupahan ngayon? Hindi, pero madali na lang malaman yan. Tanungin mo yung driver ng tricycle na sinakyan nila nung naghakot sila ng gamit. Nagtanong-tanong si Nelson sa mga tricycle driver sa kanilang barangay para malaman kung sino ang naghatid sa kanyang pamangkin sa bago nung tinutuluyan. At hindi naman siya nabigo nang mapagtantong kumpare pa niya ang driver ng nasakyan ni Shaira. Pinuntahan niya ang address ng tinitirhan ng kanyang pamangkin para makita ang bata. Makukuha rin kita, anak. Hintayin mo lamang si Papa. Nung araw ding yun, nagtungo si Nelson sa kaibigan ng kumpare niya na kailan niya lamang nalaman na isa palang mambabarang. Kung titingnan kasi ang lalaki ay parang ordinaryong tao lang din, tulad nila na nakikipag-inuman, sumasama sa kung saan-saan at minsan ay tumatambay pa sa sugalan.
Ngunit nang minsan silang magkainuman, nabanggit yon ng kanyang kumpare. Hindi pa siya naniwala nung una dahil sa pagkakaalam niya ang mga mambabarang ay babae lamang. Kaya naman naisipan niyang itanong ang address noon para malapitan niya kapag dumating ang panahon na kakailanganin niya ang tulong ng lalaki. Nang makausap niya ang mambabarang na si Abuel, nagbigay siya ng ilan sa mga naiwang gamit ni Shaira para gamitin ng lalaki sa pagsasalin ng sumpa sa pamamagitan ng ritual. Labag man sa kalooban niyang gawin yon, ay wala na siyang mapagpipilian pa dahil hindi niya gustong malayo sa kanya ang bata na itinuring niya na bilang sariling anak. Kapag nagkasakit ang kanyang pamangkin at nawalan na ng kakayahang mag-alaga, ay madali na lamang niya yung makukuha at hindi na makakatanggi pa sa kanya si Shaira. Kinabukasan, habang nag-aasikaso ng mga pinamiling damit ng anak na si JJ, ay bigla na lamang napahinto sa ginagawa si Shaira nang maramdaman ang pagkirot ng kanyang ulo. Kaagad siyang napaupo at napahawak sa upuan nang maramdaman niyang tila susubsob na ang kanyang muka sa sahig. Nag-leave ang kasambahay niya nung araw na yon, kaya silang mag-ina lamang ang naiwan doon. Bigla siyang kinabahan nang maramdamang mas tumitindi pa ang pagkirot ng kanyang ulo sa paglipas ng mga oras. Dahil walang mapag-iwanan kay JJ, ay isinama na lamang ni Shaira ang bata nang magpatingin siya sa doktor. Ipinaliwanag niya ang pananakit ng kanyang ulo at ang tila pamamaga ng kanyang mga paa. Matapos maresetahan ng gamot, ay umuwi na rin siya sa pag-aakalang bubuti na ang kanyang pakiramdam. Ngunit bago pa man sumapit ang gabi, ay napasigaw na lamang si Shaira nang sumigid ang matinding kirot sa namamaga niyang mga paa. Hindi niya maigalaw ang mga yon dahil kahit mapisil lamang ng kaunti ay nanunuot na ang kirot sa kanyang kalamnan, hanggang sa mapansin niya ang pagtubo ng mga bukol doon. Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakabukol ng ganito kalaki? Nang sumapit ang hating gabi, hindi na nagawang makatulog ni Shaira nang magsabay-sabay ang pananakit ng kanyang mga paa at kanyang ulo. Pakiramdam niya ay may kung anong gumagapang sa ilalim ng kanyang anit at pumupunta yon pababa sa likod niyang unti-unti na ring namamaga. Nang kapain niya yon, ay naramdaman niya ang mga umbok. Nanlumo si Shaira dahil sa nangyayari sa kanyang katawan. Kinabukasan, nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Napuno ng malalaking bukol ang kanyang katawan na parang dinapuan siya ng malalang sakit. At ang hindi pa maunawaan ng dalaga ay kung bakit tila may maliit na bagay na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Kitang-kita ng kanyang mga mata kung paano yun gumalaw, na animoy naglalakbay sa buo niyang katawan. At pagkatapos, babalik sa kung saan yun nanggaling. Nanlamig ang buo niyang katawan nang mapagtanto kung gaano na kalala ang pamamaga ng kanyang mga paa. Naging doble na yon sa normal na laki at ang mga bukol na tumubo doon ay tila parang nabubulok ng sugat. Ano nangyayari sa akin? Kakatubo lang ng mga bukol sa mga paa ko kahapon na. Tsaka bakit mabilis mabulok ang mga sugat ko? Diyos ko! Ano po bang nangyayari sa akin? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon pa ng emergency sa pamilya ng kasambahay ni Shaira na si Gracia, kaya tumagal pa na wala silang kasama ng kanyang anak. Bagamat hirap ng makalakad, ay pinilit pa rin kumilos ng dalaga para asikasuhin ang bata. Panay na rin ang tanong noon kung ano ang nangyayari sa kanya. May pagkakataon pa na natatakot na rin sa itsura niya si JJ, kaya kapag tapos na niya yung asikasuhin ay nagkukulong na lamang muna siya sa kanyang silid.
Hindi niya magawang lumabas ng bahay sa ganoong kalagayan dahil baka pagtawanan siya o di kaya naman ay kaawaan. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, malayong malayo na ang itsura niya sa dati makinis na balat na alagang-alaga. Bahagya na ring tumaba ang magkabila niyang pisngi dahil sa pamamaga noon. Makalipas pa ang isang araw, tuluyan nang nalugmok si Shaira nang pumutok lahat ng bukol niya sa katawan at naging malalaking sugat. Sinusubukan pa lamang niyang tumayo ay napapaluhan na siya dahil sa matinding pananakit ng mga yun. Hindi niya na maitapak ang kanyang mga paa, ganun din ang mga kamay niyang nagkasugat-sugat na ang palad. Mabuti na lamang at makakabalik na si Gracia ng araw na yun. Ngunit bago pa man makarating ang kasambahay, nagulat na lamang siya nang biglang dumating doon si Nelson para kunin ang kanyang anak. Tito, anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang anak ko. Hindi mo na siya maaalagaan sa kalagayan mo, kaya sa amin na muna siya. Isipin mo naman ang kanyang kapakanan. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Pabalik na si Gracia ngayon, kaya dito lamang ang anak ko. Mas gugustuhin mo pa talaga na ibang tao mag-alaga sa kanya kaysa sa amin na kadugo niya? Kadugo niya nga kayo, pero alam kong may intensyon kayo na ilayo sa akin ang anak ko. Mag-isip-isip ka nga, Shaira. Paano ka magpapakaina kung mismong sarili mo hindi mo kayang ingatan? Sa tingin mo magkakaganyan ka kung hindi ka naging pabaya? Kaya bago pa mapahamak ang anak mo, hayaan mo na siya sa amin ni Vera. Hindi ako papayag. Kukunin ko siya sa inyo. Ako ang mas may karapatan sa bata, kaya ako magdedesisyon kung saan siya dapat mapunta. Wala nang nagawa si Shaira nang tangayin ni Nelson si JJ sa kabila ng kanyang pagtutol. Gumapang siya patungo sa may pintuan para habulin ang tiyuhin at ang umiiyak niyang anak. Ngunit hindi na sapat ang lakas na mayroon siya para magawa yun. Halos hindi umusad ang kanyang katawan, gaano niya man subukang gumalaw at makaalis sa pwestong yun. Napaluhan na lamang siya sa nangyari. Nasa ganoong kalagayan si Shaira nang dumating ang kanyang kasambahay na si Gracia. Ma'am Shaira, Diyos ko, bakit kayo nasa sahig? Ano nangyari sa inyo? Bakit puro sugat ang buong katawan niyo, ma'am? Kinuha ni Tito ang anak ko. Kailangan ko siyang mabawi, Gracia. Tulungan mo ako na makuha si JJ, parang awa mo na. Pero ma'am, kailangan na po kayo madala sa ospital. Hindi ako pwedeng ma-ospital, Gracia. Lalo lang ako mapapalayo sa anak ko. Walang kasiguran kung kailan ako makakalabas, kaya huwag mo akong dadalhin doon. Tumawag ka ng kahit anong masasakyan natin. May pupuntahan tayo. Oh, sige po, ma'am. Sinamahan si Shaira ng kanyang kasambahay patungo sa bahay ni Nelson. Ngunit laking gulat niya nang pagdating doon ay wala na ang kanyang tiyuhin. Nakakandado na ang gate at mukhang wala ring tao doon. Nagtanong-tanong si Gracia sa mga kapitbahay kung saan pumunta ang kanyang tiyuhin at si Vera, pero walang nakakaalam sa mga yon. Sigurado ka bang natanong mo lahat ng malalapit nilang kapitbahay? Opo, ma'am. Wala raw talaga silang alam. Nakita na lang daw nila yung tito nyo na umalis kanina at may dalang mga gamit. Nagmamadali pa nga raw po eh. Ano? Ibig sabihin, sinadya nilang kunin ang anak ko para itakas? Hindi pwede. Hindi ito pwede, Gracia. Kailangan ko makita ang anak ko. Kailangan ko siya mabawi kay Tito. Please, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo akong mahanap siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag tuluyang napalayo sa akin si JJ. Ma'am, gusto ko po kayong tulungan, lalo na't napalapit na rin sa akin si JJ, pero hindi ko naman po kilala ang tiyuhin niyo kaya wala akong ideya kung saan sila nagpunta. Kayo, ma'am, baka may kakilala pa kayo na pwede niyong pagtanungan.
Wala akong kilalang kaibigan ni Tito Nelson, pero makakapagtanong-tanong pa tayo. Hindi tayo uuwi hanggat... Gracia! Ang sakit ng tiyan ko! Sobrang sakit! Ma'am, mukhang kailangan ko na po kayong dalhin sa ospital. Huwag na po kayong tumanggi. Kailangan yung gumaling para mahanap si JJ. Sa kabila ng pagdadalawang isip, ay pumayag na rin si Shaira na magpadala sa ospital. Ngunit kahit ilang doktor na ang tumingin sa kanya, ay tanging pansamantalang lunas lamang ang kayang ibigay ng mga yon para hindi niya maramdaman ang matinding pananakit ng katawan, dulot ng mga nabubulok niyang sugat. Kulang na lamang ay saktan niya ang mga nurse na naglilinis ng mga yon tuwing dumadampi ang mga gamit na panlinis. Sa kasamaang palad, kahit inabot na si Shaira ng halos 3 oras sa ospital, ay wala pa ring nangyayari. Wala pa ring nagbabago sa kanyang kalagayan, hanggang sasabihan na siya na kailangan na niyang ilipat sa ibang ospital para matukoy kung ano ang kanyang sakit. Hindi raw kasi yun kaya ng mga doktor sa ospital na pinagdalhan sa kanya ni Gracia. Ngunit imbis na magpalipat ng ospital ay nagpahatid na lamang siya sa paupahan. Ma'am, ilang araw ko na po itong iniisip pero nag-aalangan po akong sabihin sa inyo. Ano yun? Huwag mo sabing aalis ka na dahil nandidiri ka na sa itsura ko. Naku ma'am, hindi po ganon. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon nyo ngayon at kung ibang tao lang ang nasa katayuan ko, baka nagpaalam na sa inyo. Pero hindi po yun ang naiisip ko. Habang tumatagal kasi parang nakikita ko sa inyo nangyari sa tiyahin ko noon. Bakit? Ganito rin bang sakit niya? Nagkasugat-sugat din po ang buong katawan niya pero bago nangyari yun, tinubuan muna siya ng malalaking bukol. Sabi pa ni Chang, may mga pagkakataon daw na parang may mga maliliit na insektong gumagapang sa loob ng balat niya at nung lumala pa ang kalagayan niya, naglabasan ng mga itim na uod sa mga sugat. Mga uod? Ibig sabihin, nagkaroon ng uod yung mga sugat niya? Ganun na nga po, ma'am. At sa katunayan, may ilan na po akong nakita sa mga sugat niya sa paa kanina. Napansin ko po yun nung mahulog ang mga uod sa kama pero inalis ko agad dahil iniisip ko na baka magpanik kayo kapag nakita niyo mga yun. Ano ba kasi nangyayari sa akin? Bakit kahit mga doktor hindi ako kayang pagalingin? Paano ko pa mahanap ang anak ko kung mamamatay na lang ako ng ganito, Gracia? Ma'am, sa tingin ko po, hindi na doktor ang kailangan ninyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po alam kung maniniwala kayo pero sa tingin ko, sa albularyo na kayo dapat nagpapagamot. Naniniwala naman ako na magaling ang mga doktor dahil pinaghirapan nilang lahat bago nila matutunan ang panggagamot pero may mga sakit din na hindi nila kayang matukoy at gamutin, ma'am. Gaya po ng sakit nyo ngayon. Kung pareho kayo ng tiyahin ko, isa lang po ang ibig sabihin noon. May nagpapabarang po sa inyo. Natigilan si Shaira sa sinabi ng kanyang kasambahay. Hindi kasi siya naniniwala sa mga albularyo at mas lalong hindi siya naniniwala sa barang. Pero dala ng depresyon ay nagtiwala na lamang siya kay Gracia. Dinala siya ng babae sa isang maliit at liblib na baryo sa karatig probinsya para hanapin ang albularyong makakagamot sa kanya. Tinatawag raw ang matanda bilang si Caselia. May usap-usapan na galing yon sa kinatatakutang pamilya ng mambabarang sa lugar na yon, kaya wala ni isa sa mga residente roon ang sumubok na galitin o kalabanin ang matanda. Pagpasok pa lamang nila sa bakuran ni Caselia ay ramdam na nila ang kakaibang presensya na hindi nila maunawaan kung saan nagmumula. Malala ng kalagayan niya. Bakit ngayon mo lang siya dinala dito? Caselia? Manggagamot daw po kayo? Caselia, tulungan niyo po ako na gumaling ang sakit ko. Parang hindi ko na po kakayaning tumagal pa ng ilang araw sa sobrang sakit ng buong katawan ko. Wala pang lumapit sa akin na hindi ko napagaling, iha. Isa pa, may mga pumunta na rin dito noon na
pareho sa kalagayan mo, kaya matutulungan kita. Talaga po? Ma'am, magagamot ka na rin sa wakas. Sa ngayon, tanging ang magpapagamot lamang ang maaaring pumasok sa kubo ko. Sa labas ka na lamang maghintay, iha. Gaya ng sinabi ni Caselia, si Shaira lamang ang pinapasok sa kubo kung saan niya ginagamot ang mga humihingi ng tulong sa kanya. Sinindihan niya ang mga itim na kandila at hinayaang mapuno ng usok ang buong silid. Hindi yun ordinaryong kandila dahil gawa yun sa iba't ibang sangkap na may orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Shaira nang makitang nagtatalunan ang mga uod palabas sa kanyang mga sugat na parabang naiirita sa usok na bumabalot sa buong silid. Huwag kang matakot. Normal lang na lumabas ang mga uod na yan mula sa mga sugat mo dahil may gamot ang usok na nagmumula sa mga kandilang sinindihan ko. Gagaling na po ba ako pagkatapos nito? Hindi agad-agad, iha. Kailangan ko pang malaman kung paano yan nangyari sa'yo at kung sino ang nagpapabarang sa'yo. Kung ganon, totoo nga po na may nagpapabarang sa akin? Oo, pero huwag kang mag-alala dahil nararamdaman kong wala namang balak ang taong yon na bawian ka ng buhay. Gusto ko lamang niyang pahirapan dahil sa isang tao na nais niyang makapiling. Nagulat si Shaira sa sinabi ng albularyo. Hindi niya alam kung bakit yon nasabi ng matanda, ngunit nang makita niya kung paanong tila nakipag-usap sa usok na nagmumula sa sinunog na papel gamit ang itim na kandila, ay saka lamang siya naniwala na may kakaiba nga sa matandang yun. Ngunit ang kanyang mas ikinagulat ay nang matapos ang ritual na isinasagawa ni Caselia. Batid kong hindi ka mahihirapang paniwalaan ang sasabihin ko, iha. Ang taong nagpabarang sa'yo, hindi siya ibang tao na nakaaway o nakasamaan mo lamang ng loob. Malapit sa'yo at matagal mo na rin siyang nakasama. Tumira kayo sa iisang bubong at itinuring mo siya na parang tunay na ama. Si Tito Nelson, siya lang po siya nga, iha. May gusto siyang bawiin sa'yo, kaya ipinabarang kanya. Gusto kanyang pahirapan hanggang sa malugmok ka at magkaroon siya ng pagkakataong makuha ang taong mahalaga sa'yo. Ang anak ko! Ginawa niya to sa akin para makuha niyang anak ko, Caselia. Ganoon na nga. Sa ngayon, ang magagawa ko lamang ay gamutin ka at alisin ang sakit na dumapo sa iyo dahil sa mambabarang na kinausap ng tiyuhin mo. Pero wala akong maitutulong kung paano mo mahanap ang anak mo na inilayo sa iyo. Ayos lang po, Caselia. Malaking tulong na po sa akin na mapagaling niyo ko. Kailangan po manambalik ang lakas ko para mahanap ko si JJ. Magagawa mo rin yon, iha. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna nating tapusin ang nasimulan ko kanina. Gusto mo bang ibalik ko sa mambabarang na kinausap niya ang sakit na pinadapo niya sa'yo? Umiling lamang si Shaira. Hindi niya gustong pahirapan ang mambabarang na kinausap ng kanyang tiyuhin dahil hindi naman yon gagawin ng taong yon kung hindi ipinagawa ni Nelson. Ang taong nais niyang makaranas ng parehong paghihirap ay walang iba kundi ang kanyang tiyo. Kung ganon, gusto mong ibalik ko ang barang sa tiyuhin mo? Opo, Caselia. Gusto ko po siyang turuan ng leksyon sa ginawa niya sa akin. Ako po may karapatan sa anak ko kaya hindi niya po pwedeng kunin sa akin si JJ. Hindi ko naman po sana ipagdadamot sa kanila yung bata kung hindi lang nila ako niloko. Naiintindihan kita, iha. Hindi ako nandito para husgahan ang dahilan kung bakit ka umabot sa ganyang desisyon. Kaya sige, gagawin ko ang gusto mong mangyari. Ano po bang magiging kapalit noon kung sakali?
ang buhay mo. Po? Nagbibiro lamang ako. Wala akong hihilingin kapalit sa panggagamot ko, pero maaari kang magbigay ng donasyon para sa mga batang tinutulungan ko rito sa barangay. Binibilhan ko sila ng mga gamit sa eskwelahan at minsan naman ay namimigay ako ng pagkain. Pero kung wala kang maibibigay, wala rin namang problema sa akin. Sa kabila ng sinabi ng matanda, ay hindi pumayag si Shaira na hindi siya makakatulong sa mabuting hangarin ni Caselia. Nagbigay siya ng malaki-laking halaga bilang donasyon matapos siyang mapagaling ng albularyo mula sa malala niyang sakit. Paglabas niya ng kubo ay parang walang nangyari kay Shaira. Naroon pa rin ang marka ng malalaking sugat, ngunit tuyo na ang mga yon at wala na rin ang pananakit ng kanyang katawan. Sinabi sa kanya ni Caselia na mawawala rin ang mga marka ng sugat sa loob lamang ng ilang araw, basta't gagamitin niya ang langis na may halamang gamot para sa kanyang balat. Nagbigay rin yon ng mga herbal na inumin kung sakaling muli siyang makakaranas ng pananakit ng katawan. Ngunit nilinaw ng albularyo na malabo nang bumalik ang sumpa ng mambabarang sa kanya. Tinanggap niya rin ang pangontrang ginawa ni Aling Celia para sa kulam, barang at usog ng ordinaryong tao at mga kakatwang nilalang. Nang tuluyan ng bumuti ang kanyang pakiramdam ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Shaira. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung may kilala ang mga yon na kumpare ng kanyang tiyuhin, hanggang sa may nakapagturo sa kanya sa isa rin sa mga kagawad ng barangay na madalas na nakakasama ni Nelson. Nakausap niya ang lalaki, ngunit hindi niya inaasahan nang sabihin noon kung saan nagtungo ang kanyang tiyuhin, dala-dala ang kanyang anak. Sa Visayas pumunta ang mag-asawa para tuluyan ng mailayo sa kanya ang bata. Mabuti na lamang at may anak yon na nagtatrabaho sa bayan kung saan nagtatago sina Nelson, kaya kahit papaano ay nabuhayan ng loob ang babae. Kaagad na nag-asikaso si Shaira para puntahan sina Nelson at Vera. Kapag natuntun na niya ang mag-asawa ay sa kanya lamang muling makakasama ang kanyang anak. Kaya naman nilakasan na lamang niya ang loob at nilapitan na lahat ng maaari niyang hingan ng tulong para lamang malampasan ang pagsubok na yon sa kanyang buhay. Sa puntong yon ay wala na siyang pakialam kahit na gaano pa kalayo ang kanyang pupuntahan, basta makapiling lamang muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Ikaw si Shaira, di ba? Oo, ako nga. Buti nakilala mo ako. Pinakita na kasi ni tatay yung picture mo, saka halos oras-oras siyang nagbibilin sa akin. Wag na wag daw kitang pababayaan dito. Nico nga pala, at your service. Paano ba yan? Alam mo ng pangalan ko eh. Pwede namang kamayan mo na lang ako. Saka na yung kiss pag tayo na. Ha? Siraulo ka rin no? Siyempre biro lang yun, pinapatawa lang kita. Nakwento na kasi ni tatay yung ginawa ng Tito Nelson mo. Alam mo naman yun, kahit magtropa sila nun, pag mali, di niya kinukonsinti. Kaya lang, hinihintay niya talaga na lumapit ka sa kanya kasi hindi ka raw niya makita. Hindi niya alam kung saan ka na nakatira. Nangupahan na lang kasi kami ng anak ko nung umalis kami kina Tito Nelson. Oo nga raw. Ang hirap ng sitwasyon mo. Pero huwag ka mag-alala, hindi ka aalis ng Visayas na hindi mo kasamang anak mo. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Pwede mo rin akong jowain bago ka umuwi. Medyo batak na rin kasi ako pagdating sa LDR eh. Parang hindi na joke yun ah. Salamat ah. Napatawa mo ulit ako doon. At tinawanan nga lang. Ay, kailan pa kaya ako siseryosohin ng babae? Alam mo ang drama mo. Tara na nga. Itur mo ako rito. Tulungan mo na lang akong makahanap ng pansamantalang matutuluyan para masimulan ko ng paghahanap sa anak ko. Huwag mo nang problemahin ang tutuluyan mo. Medyo malaki naman yung inuupahan kong apartment. 2 kwarto ron kasi inilalaan ko yun kapag naisipan akong bisitahin ni tatay. Pwede mo munang gamitin yun.
Mukhang di ka rin naman magtatagal dito eh. Kesa naman mag-check-in ka pa. Gagastos ka lang. Pero nakakahiya naman sa'yo. Okay lang ba na may iba kang kasama sa unit mo? Baka mailang ka sa akin. Ako? Maiilang? Baka kiligin pa ako. Ha? Di mo ba alam na ang ganda-ganda mo? Bolero? Oo nga, hindi ako nagbibiro. Maganda ka. Pero hindi naman kita popormahan kung may boyfriend ka na. Wala pa akong boyfriend. Ang totoo niyan, hindi na talaga ako nagpaligaw ulit matapos akong takbuhan ng ama ng anak ko. Ah, single mom ka pala. Oo, kaya ako lang ang mag-isang nagtatrabaho para sa amin ni JJ. Kaya nga kahit ayoko siyang iwanan, nagsakripisyo na lang talaga ako para sumahod ng malaki-laki at mas madaling makaipon. Pero hindi ko naman akalain na pagbalik ko dito sa Pinas, mapagkakaitan na pala ako ng karapatan bilang ina sa sarili kong anak. Maling-mali ang ginawa ng tiyuhin mo, kaya kapag nahanap mo na siya rito, sasamahan kita sa pagkuha mo sa anak mo. At kung magmamatigas pa siya, magsasama na tayo ng pulis. Laking pasasalamat ni Shaira dahil bukod sa mabait ay maasikaso rin si Nico. Hindi siya nun itinuring na ibang tao kaya madaling napalagay ang loob niya sa binata. Hindi na niya isinama si Gracia para may maiwan sa paupahan habang hinahanap pa niya ang tiyuhin. Samantala, nung mga sandaling yon ay unti-unti nang umiepekto kay Nelson ang sumpa ng barang na ibinalik ni Caselia sa lalaki. Doble ng naranasan ni Shaira na paghihirap ang mararanasan noon dahil sa kahilingan ng dalaga kaya mas mabilis natatalab ang sumpa. Tanghaling tapat noon at nakikipaglaro si Nelson sa anak-anakang si JJ nang bigla na lamang siyang makaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Biglang sumakit ang ulo ko. Sa init yata to. Uminom ka ng maraming tubig. Alam mo naman tag-init ngayon eh. Pasok muna ako sa kwarto. Ikaw na muna magbantay kay JJ. Bantayan mo mabuti, baka makalabas. Oo na, paulit-ulit mo na lang sa aking sinasabi yan. Pagpasok ni Nelson sa silid ay muntik na siyang mabuwal nang makaramdam siya ng pagkahilo. Napakapit siya sa hawakan ng nakasaradong pinto. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong paligid. Hinawakan niya ang magkabilang sentido at marahan yung minasahe. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay kaagad niyang naibaba ang mga kamay nang kumirot naman ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay nilalamukos ang kanyang laman loob sa tindi ng sakit noon. Doon na siya napasigaw at tinawag si Vera para sabihin ang nangyayari sa kanya. Kanina pa ba sumasakit yan? Ngayon lang. Ayos naman ako kanina eh, kaya hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang sumama ng ganito ang pakiramdam ko. Ang mabuti pa, magpatingin ka na sa doktor bago pa man lumalayan. Mabuti pa nga. Pero ako na lang ang pupunta mag-isa. Maiwan ka na rito para may kasama si JJ. Alam mo namang hindi ko siya pwedeng isama sa ospital. Akong bahala sa bata. Masyado ka naman yatang napaparanoid eh. Ang layo-layo ng Tarlac dito sa Visayas. Kahit sa ibang bansa pa tayo pumunta, siguradong hindi titigil si Shaira sa paghahanap sa anak niya. Nagkatinginan ang mag-asawa nang maya-maya ay bigla na lamang umiyak ang bata. Hinahanap nun ang kanyang ina. Kahit anong pagpapatahan ang gawin ni Vera ay nagwawala pa rin yon habang isinisigaw ang salitang mama. Pagka-uwi ni Nelson galing sa ospital ay bigla na lamang siyang nawalan ng balanse. Naramdaman niya ang matinding pananakit ng kanyang mga paa, kaya hinubad niya ang suot na sapatos para tingnan ang lagay noon. Laking gulat niya nang makitang namamagayon at tinubuan na rin ng maliliit na butlig na umabot hanggang sa mga binti ng lalaki. Anong nangyayari dyan? Pinatingnan mo rin ba yan sa doktor? Hindi. Wala pang mga ito kanina. Teka, tingnan mo sa salamin ng mukha mo. May mga butlig na rin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Huwag mong sabihin. Hindi ko alam pero hindi kaya ibinalik sa akin ang pagpapabarang ko kay Shaira. Kailangan ko makahanap ng albularyo dito. Aray ko. Baka naman allergy lang yan. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka na lang muna. Kapag lumalayan bukas, bumalik na lang tayo sa doktor. Hindi mo naiintindihan eh.
Mabilis lang kumalat sa katawan ko ang sakit kung may bumabarang sa akin. Pwedeng bukas, hindi na ako makatayo sa higaan dahil pinabayaan ko na lamang mangyari to. Pero alanganing oras na para maghanap pa ako ng albularyo. Kung kaya mo pang tiisin, bukas na bukas din, maghahanap ako ng albularyo dito. Dahil doble ng pagpapahirap kay Shaira ang sakit na pinadapo kay Nelson, oras pa lamang ang lumilipas ay tuluyan ng namaga ang buong katawan ng lalaki. Kinagabihan, hindi na niya magawang tumayo o bumangon man lang sa higaan dahil sa napakabigat na pakiramdam. Kaunting dampi lamang sa balat ay napapahiyaw na siya sa sakit. Kinabukasan, napilitan si Vera na iwan na lamang muna si JJ sa bahay para maghanap ng albularyo. Nang araw ding yun, natukoy na ni Shaira at Nico ang address ng bahay na tinutuluyan ni Nelson at Vera, kaya agad silang nagtungo roon. Sunod-sunod ang naging pagkatok ng dalaga sa pinto, ngunit walang nagbubukas. Naghintay pa sila ng ilang sandali. Maya-maya pa, nagulat na lamang si Shaira nang si JJ mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Sabik niyang niyakap ang anak na kaagad pumalahaw ng iyak nang siya ay makita roon. Halos ayaw nang bumitaw sa kanya ng bata matapos niya yung kalungin. Uuwi na tayo, anak. Isasama ka na ni Mama. Hindi na tayo ulit magkakahiwalay. Shay, hindi naman sa nanghihimasok ako pero hindi ba dapat kausapin mo muna ang tiyo mo bago mo isama si JJ pabalik sa Tarlac? Pagkakataon mo na rin para masabi sa kanya kung ano nararamdaman mo. Nang silipin ni Shaira sa silid ang tiyuhin niyang si Nelson, hindi niya napigilang mapaluha nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng taong itinuring niyang ama sa loob ng mahabang panahon. Kukunin mo na ba si JJ? Huwag mo siyang ilayo sa amin. Parang awa mo na, Shaira. Mahal na mahal kayo ng anak ko, kaya ayoko rin mapalayo siya sa inyo, pero masyado po kayo naging makasarili. Pinagkaitan niyo ako ng karapatang maging ina, kaya umabot tayo sa ganito, Tito. Kinuha niyo lang nga ang anak ko, hindi pa kayo nakontento. Ipinabarang niyo pa ako. Ano po bang nagawa ko sa inyo para parusahan niyo ako ng ganun? Gusto ko lang naman makasama si JJ. Patawarin mo ko, Shaira. Patawarin mo kami ng Tita Vera mo. Masyado lamang napamahal sa amin si JJ, lalo na sa akin dahil kamukha siya ng namatay kong anak. Pagkasilang pa lamang ni JJ, napakagaan na ng loob ko sa kanya at halos ayaw ko na siyang bitawan. Sa ganoong paraan ko lang uli naramdaman ang pagiging ama ko. Kaya patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa iyo. Magpagaling po kayo, Tito, at bumalik kayo sa Tarlac. Pagdating niyo ron, saka po tayo mag-usap ulit. Huwag kayong mag-alala, hindi kami lalayo ni JJ. Doon pa rin kami uuwi sa dating address namin kung saan nyo kami natunton. Nabigo si Vera na makahanap ng albularyong makakagamot kay Nelson. Ginabi na siya ng uwi dahil ilang manggagamot na ang kanyang pinuntahan, pero ni isa sa mga yun ay walang makakatulong sa kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit pagdating niya sa bahay, laking gulat niya nang makita si Nelson na nakatayo na at nag-aasikaso ng pagkain sa kusina. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Paano ka nakatayo? Hindi ko na kailangan ng albularyo ngayon. Medyo mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi pa gaanong nawawala ang mga sugat ko pero nawala na ang pamamaga. Si JJ, nasaan? Ay, kinuha na siya ni Shaira. Nanggaling siya rito kanina. Ano? Bakit mo ibinigay ang bata? Huwag ka nang magalit. Anak niya naman yun eh. Tama si Shaira. Siya ang mas may karapatan sa bata, kaya kumalma ka na muna. Bukas na bukas din, babalik na tayo sa Tarlac. Marami tayong aayusin. Sa kabila ng pagtutol ay wala na ring nagawa si Vera nang ipaliwanag ng kanyang asawa ang kanilang sitwasyon. Sinabi na rin sa kanya ni Nelson na nakahingi na yon ng tawad kay Shaira at gusto nang makipag-ayos sa kanyang pamangkin para matapos na ang gulo sa kanilang pagitan. Kaya naman,
Kinabukasan din ay bumiyahe na sila pabalik sa Tarlac para harapin ang iniwan nilang problema. Samantala, bago bumiyahe sina Shaira ay inaya siya ni Nico na kumain sa isang disenteng restaurant para makapag-usap pa sila kahit sandali lamang. Di na ba magbabagong isip mo? Bakit naman magbabago? Dahil sa akin. Joke lang yan. Alam mo, mula nang dumating ako rito, wala ka ng ibang ginawa kundi landiin ako. Yung totoo, jowang-jowa ka na ano? Di naman. Pero matagal na akong walang girlfriend, tsaka hindi rin ako nanliligaw. Baka naman bakla ka talaga kaya hindi ka nanliligaw. Biro lang yon. Sus, gumaganti ka ha? Baka gusto mo magkaroon pa ng isang anak para patunayan ko sa iyong hindi ako bakla. Hoy, ang bastos ng iniisip mo ha? Joke lang yun. Pero sige, sorry. Alam mo, kapag matagal mo ako nakasama at nakausap, masasanay ka na sa akin. Medyo may pagkabastos lang tong bibig ko, pero hanggang dun lang yun. Makapagpatawa lang. Siya nga pala, Nico. Salamat sa tulong mo ha. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Simula nung dumating ako rito, ikaw nang tumulong sa akin. Pinatira mo pa ako sa inuupahan mo ng libre. Pinakain mo pa ako. Bisita kita kaya dapat lang na itrato kita bilang bisita. Pero di naman siguro kalabisan kung makikipagkaibigan ako sa'yo, hindi ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Shaira. Gusto kong mas makilala ka pa. Alam kong hindi madali para sa isang tulad mo na pumasok agad sa isang relasyon. Kaya gusto kong paghirapan muna ang lahat. Sana hayaan mo akong ipakilala sa iyong sarili ko at yung tunay na ako bilang isang lalaki. Sa babaeng nagugustuhan ko. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Kaya alam ko na mabuti kang tao. Kaya, sige, friends na tayo. Usap na lang tayo sa chat o sa tawag kapag nasa Tarlac na kami ni JJ. Ouch, LDR talagang labanan. Paano naman kapag gusto kitang ayaing kumain? Eh di mag-video call tayo tapos sabay tayong kakain. Huwag ka mag-alala. Kapag natapos ng kontrata ko sa trabaho ko rito, pupuntahan kita at dun na ako ulit titira sa bahay ni tatay. Nang makabalik sa Tarlac si Shaira ay kasama niya na si JJ. Ilang araw lang ang lumipas, sina Nelson at Vera na mismo ang pumunta sa kanya para humingi ng tawad. Inasikaso na rin ng kanyang tiyuhin ang pagbabalik ng apelyido ng bata dahil yun naman ang pinagmulan ng hindi nila pagkakaunawaan. Kung noon ay ipinaparamdam ni Vera sa kanya na hindi siya noon gusto, sinubukan na rin ng ginang na pakisamahan siya ng maayos, alang-alang sa kanyang anak na minahal ng mag-asawa. Gaya ng kanyang pangako, hindi niya ipinagdamot ang bata. Malaya nang nahihiram ng kanyang tiyuhin si JJ para ipasyal o kaya naman ay makasama sa bahay. Noong una, balak pa ni Shaira na bumalik sa trabaho niya sa ibang bansa. Pero dahil ayaw nang mahiwalay sa kanya ng anak, ay nagdesisyon na siya na ituloy na lamang ang pagnenegosyo. Nagsimula siya sa pagbebenta ng iba't ibang beauty products online dahil yun naman ang kinahihiligan niya. Naghanap din siya ng part-time job na pwede niyang gawin kahit nasa bahay lamang para matutukan pa rin si JJ. Sa tinagal-tagal naman na pagiging magkaibigan ni Shaira at Nico ay nakilala na nila ng lubos ang isa't isa. Makalipas ang 2 taon, tuluyan na silang nagkasama dahil bumalik na sa Tarlac ang binata. Doon pa lamang niya sinagot ang lalaki matapos ang mahabang panliligaw noon. Kalaunan, nagpakasal na rin ang dalawa. Tanggap naman ni Nico si JJ at noon pa sinasabi ng lalaki na gusto niyang i-adopt ang bata para sa paglaki noon ay mayroon yung kilalaning ama. Natuwa naman si Shaira dahil kusang loob yung ginawa ng lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip pa dahil alam niya kung gaano kamahal ng kanyang asawa ang kanyang anak. Pareho lamang sila na gustong bigyan ng buong pamilya ang bata kaya agad silang nagkasundo. Higit sa lahat,
Ibinigay rin ni Nelson ang suporta kay Nico para i-adapt ang batang minsan na rin na itinuring niyang anak, kaya naman wala na silang naging problema. Nagsimula si Shaira sa panibagong yugto ng kanyang buhay na wala ng samaan ng loob. Bagamat ulila na, napunan pa rin ang puwang sa kanyang pagkatao sa tulong ni Nelson at Vera na nangakong gagawin ng lahat para iparamdam sa kanila ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Yon! Isang malupit na kwento na naman. Happy ending pa rin. Iba talaga kapag may happy ending, panalo eh. At dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan natin kay Maria Cecilia Aquin, kay Jason Lumbang, kay Desiree De Los Santos, kay Celestina Siguya, kay Robert Crimen, hello po kay Kat Burglar Cutie, hi kay Beth Mercado, shout out po kay Kata Leja Soto, kay Betty Velasco, kay Chris Alcantara, hi kay Agripina Balza, Honey Austria, Mystery Channel, kay Charlene Gumansing, hello po kay Gemma, kay D. Jonah Angelica, hi din po kay MD Lintejas, kay Mercy Grace Shooting, kay Lalisa Cutie, hello po kay Cynthia Mortensen, hi kay Vilma Bautista, kay Elizabeth Hardenil, kay Janice Zemato, hi po kay Christy Gaitan, shout out din po kay Chat Advincula, kay Vicky Abut, kay Cherry Mukbang ASMR, hello po kay Baga Foro Nene, kay Richel Vasquez, kay Lynette Reparado, hi po kay Josie Aniban, kay Manisan Mamot Mapadtaya, hello kay Chrisjel Mamado, kay Avic Fernandez, happy birthday kay Russell from Febe Ranyada, hello po, Bekenemen. Shoutout po kay Emma Bardillon, kay Alma Naong, kay Chikiso, kay Belinda Cofuentes, hi kay Jessie, Cyan, Andrea, Aljes, Jason, Jefferson, pati na rin sila Junjun at Margot from Jessica Sobremonte. Shoutout po kay Susan Manalo, kay Maria Lagnada, kay Marjorie De Quilla, kay Mary Grace Grefalja, kay Gemma De Ocampo, kay Edgardo Fontanilla, hello po kay Pearly Del Rosario, kay Analie Valliega, kay Mira, kay Bicolanang Magayon. Shout out po kay Ami Viray sa Daloso, Kaunes family of Tacloban, Leyte, from Lynn, Kaunes. Hi po kay Janica Dulnuan, kay Jang Nancy, kay Catherine Fantinaldo, kay Elizabeth Pamintuan, kay Roslyn Jimenez, Rai Asodisen Cerilla, kay Jerlyn Arbado, kay Annalyn Queriones, sorry po, naghang si Enteng. Hi po kay Malu Suklan ng Cuenca, Batangas, Mount Makulot, from Ina Lagrosa. Hi po kay Heli Borja, kay Angelina Ignacio, kay Monica Nieves, kay Aida Sikander. Hi din po kay Merly Amistad, kay Roxanne Gaudicos, kay Hana Maylin Sesgundo, shout out kay Rian Paule, kay Floresita Flores, kay Gemma Llagas, hello po, Boss Manny Maniego, Emma Dumato, Rochelle Barnacha, kay Aneng Lee from Qatar, hello po kay Adrian, Sean Samuel at Sebastian from Chonchamcheb, hello po kay I Love Traveled, kay Margie Camarinid, hi kay Shauma TV, sana po tama po yung pagbasa ko. Hi din po kay Amy Bog, kay Pureza Tagiwalo, kay Mea Espiritu, kay Rose Ann Rama, kay Melve Cervera. Hello po, shout out kay Pamela Allen, kay Kim Bara, kay Gay Somojo, Sheena Enriquez, Ison at Cristobal family of Maguindanao, from Josie Joy Ison. Hello po sa inyo dyan, mag-iingat po tayo palagi.
Hi din po kay Ramil Fariolin, kay Dimples Yumi, kay Finky Rusi 14, kay Jobel Baldonasa, kay My Favorite Song Collection. Hi po kay Nika Miguel, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Jima Pendon, kay Rosalina Bogayong, kay Zaira Kim Magbanwa at sa kanyang asawa. Yun lang po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.